Nagsimula na ngayong araw ang Finance Ministers Meeting o FMM bilang bahagi ng APEC meeting sa Cebu. Apat na pillars ng Cebu Action Plan nakahanda ng ipresenta ng mga ministers sa Biyernes. Kung ano ito, alamin natin sa ulat ni Jade Miguel. Nagsimula na ang Finance Ministers Meeting o FMM dito pa rin sa Cebu. Sa ginanap na press con, inilatag dito ang apat na pillars ng Cebu Action Plan o CAP na ipipresenta ng mga ministers sa Biyernes. Apat na pillars na ito ay financial integration, fiscal reforms and transparency, resiliency at infrastructure development and financing. Ayon kay Department of Finance Undersecretary Gil Beltran, lahat ng apat na pillars na ito ay kailangan para maging resilient ang ekonomiya ng APEC member countries sa volatilities sa merkado. As a general observation, all of these pillars are necessary to make the region to retain the dynamism of the economies of the region and make them more resilient to economic shocks and natural disasters. These are all necessary. Ang Cebu Action Plan ay isang multi-year roadmap na naglalaman ng mga reforma at mga konkretong programa na ipatutupad ng bawat bansa na kabilang ng APEC. Base sa naging pag-uusap ng officials na pagkasunduan nila na maglunsad ng inisyatiba sa ilalim ng CAP na i-develop ang pension at insurance industry, dagdagan ng private sector investment sa infrastruktura at mag-facilitate ng design financing. Nagpahayag naman ng suporta ang Peru sa Cebu Action Plan. For the next year, Peru will be host, and we will prepare that discussion and implementing phase of the Cebu Action Plans, especially in the financial resilience and financial transparency in macroeconomic issues. Magugunita na ang Peru ang magiging susunod na host ng APEC sa 2016. Maliban sa presentasyon ng Cebu Action Plan ngayong Biyernes, magkakaroon din ng pagpirma ng Asia Region Funds Passport na isang inisyatiba na layo mag-facilitate ng cross-border na daloy ng pondo at regional financial integration sa buong APEC region. Nag-uulat mula dito sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ako po si Jade Miguel, nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan.